Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ayon po kay Jimmy Bundok, Sara Duterte is a good, honest leader. Do not believe the bad forecast in case she illegally takes over the whole country will prosper. Ganito po ang tanong. Ano? VP Sara for President, Attorney Jimmy Bundok believes she can lead the nation to progress. Ang tanong ko ganito, Jimmy Bundok, itanong mo muna sa kanya na sagutin niya yung confidential fund niya. Ano? At itanong mo rin sa kanya kung sino ang mga taong individual na sumusunod na ito. Una, Mary Grace Piatos, Fernando Timpura, Carlos Miguel Oishi, GP McDonald, Raymunda Jane Nova, Kokoy Villamin, Pia Piatos Lim, Renan Piatos, at Xiaomi 8. Ito po ay binirify sa PSA. Lahat ng binanggit kong pangalan ay walang record. So, hindi po existing. Ha? Ito po ang mga taong uh, nakatanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President. Hmm? Mr. Jimmy Bondok, patuloy po natin. In a bold statement, Attorney Jimmy Bondok expressed his belief that the Philippines has a real chance at progress if Vice President Sara Duterte becomes the next president. Sabi mo yon, hindi sinasabi ng mas nakararaming Pilipino. Sabi mo yon dahil siya ang sinusuportahan mo. Sinabi mo yon dahil isa kang panatiko. Okay? According to Jimmy Bundok, Duterte's strong will, leadership, experience, maraming experience. At ito nga pa pala, yung joint account nila ng kanyang tatay sa BPI, Rodrigo Roa Duterte and or Sara Zimmerman Duterte Carpio. Okay? Oh. Uh, According to Jimmy Bondok, Duterte's strong will, leadership experience, and firm stance on discipline and governance make her a capable leader who can bring order and advancement to the country. Ayos, maganda pa sinasabi mo. Pag may pag-asa ang Pilipinas kung si VP Sara ang magiging pangulo. Hindi po. Kasi nga po, nakikitang-kita sa kanyang behavior na hindi siya fit para humawak ng mataas na posisyon ng ating bansa. Unang-una, hindi siya nakakapagtimpi sa kanyang galit. Hmm? Alam mo naman diyan sa politika, 'di ba? Paano kung siya'y napikon? Pagpalagay natin siya na presidente, napikon siya. Tapos pinagmumura niya yung taong pinapagalitan niya. In public kasi nagawa niya na yan eh. May video diyan. Hindi pwedeng itanggi yan kasi may video. Ha? Na kung daw siya ay mapapatay, patayin mo si BBM, si First Lady uh, Lisa Araneta Marcos, at si Speaker of the House Martin Romualdez, di ba? May video po yan, hindi nyo po maitatanggi yan. On record po yan. Oh. Paano mo nasabi?
hindi nga siya nakakapagtimpi. Wala siyang pasensya. Ah? His statement quickly drew reaction online with supporters rallying behind the idea and critics questioning its timing amid ongoing political tension. Oh, ito po, magbasa tayo ng mga komento. Ano? Attorney, taga-Bundok or taga-Beijing? Sina? Mabuti pa, doon na lang kayo manirahan sa Beijing. Mas maganda ron. Kasi pare-pareho kayong makachina. Ano nga ang ginagawa nyo? Hindi man hindi man lang ninyo kinikondena ang mga pinagagawa ng China sa ating mga mangingisda, ha? Sa ating mga barko ng BIFAR at sa mga Coast Guard natin na tinitira ng water cannon. Mayroon ba kayong sinabi? Kinondenan niyo ba ang China? Hindi. Bagkus. Sinusuportahan niyo pa rin yung China. Uso talaga ang mga sakit ngayon na nakakahawa. President ko yan. Greetings from Palawan. Presidente mo. Hindi po ako mahilig magtawas sa pananalita ng iba pero hindi ko mapigilan na sobrang ma, maumis na naiiyak dahil saan tayo pupulutin, pupulutin kung ganito mag-isip ang ating kapwa sa ngayon. Saltik and good leader. Talaga naman, may saltik siya. Tell it to the Marines. Aminin nyo na humina ng influence nyo. Mahina na talaga. Kasi hindi na sila kagaya ng dati. Kung anong sinabi nila, yun. Pinapaniwalaan sila ng tao. Pero ngayon, wala na. Hindi na sila. Ako, naniniwala ako na hindi yan mananalo sa kahit tumakbo pa yan sa 2028 national election, na presidential election, hindi po siya mananalo. Kaya nga po, kaya lang naman lumaki yung ganun, ang boto niya, dahil nga, yung mga botante ng mga Marcos, napunta rin sa kanya. Ay, yan po ang katotohanan. Kaya wag niyong ipagmalaki yung 32 million na kung tumakbo siya, makakakuha pa rin siya ng 32 million. Hindi na po. Hindi niya na po makukuha yung 32 million. Maniwala po kayo sa akin. Ako po siguro mataas na yung 5 milyon na makuha niya. Ano? Wala yan. Katulad lang tatay niya. Yan. Papabor lang sa Chinese. Naman. Kasi may posibilidad na magaya niya yung style ng kanyang tatay. Sa pamumuno, may possibility na magawa niya yun. Dahil na rin sa Davao, ginawa niya rin. Ginawa niya yung ganun. Sila siga sa Davao. Maalala nyo pa yung isang sheriff na inutusan lang ng bangko ay ng korte upang ipatupad yung utos ng korte. Ano ginawa ni BP Sara? Pinagsusuntok niya. Tama ba 'yun? Sige nga. Mr. Bundok, tama ba 'yun? Doon pa lang sa sa puntong 'yun mali na siya ron. Susuntukin mo yung sheriff para ano? Ano ka? Porque mayor ka, sinuntok mo yung pinapatupad lang naman niya yung utos ng korte sa kanya. Tapos hinainan siya ng disbarment case. Hanggang ngayon, natulog na yata yung disbarment case na yun. Sus, hindi panadala. Nilubog nyo na nga sa matinding utang ang bansa na hindi malamang kung saan napunta ang perang inutang. 30,000 mahigit ang pinatay. Gusto nyo, milyon-milyon na naman ang papatayin kung sa bagay. Sobrang dami na natin. Baka maging effective tong pagbawas ng populasyon. Nakakatakot nga lang. Baka kung sino-sino na lang ang pagpapatayin, lalo na kalaban sa politika. Ito ang masaklap.
Kasi baka maulit nga ang mga madugong patayan sa war on drugs nung panahon ni Duterte kapag ito ang naging pinuno. Kaya hindi po kayo iluluklok ng taong bayan kasi nakitaan na po kayo ng pagkakamali. Ano po? Okay. Ito po ang ulat. Ito po ang report ng Turismo Central Luzon. Turismo Central Luzon. Ano? Okay. Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramier Boulder, for the latest update and exciting content. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat.